Sa isang kaharian, may isang batang nagngangalang Tomas na kilala sa pagiging tamad at sakim. Sa halip na tumulong sa mga gawain ng bayan, mas pinipili niyang magpahinga at mag-isa. Palaging inuuna ni Tomas ang sarili at ayaw tumulong sa kapwa. Hindi siya marunong magbahagi at madalas siyang lumalayo kapag may nangangailangan ng tulong. Bakit ako tutulong? Hindi ko naman kailangan yan. Mas gusto ko pang magpahinga kaysa magtrabaho para sa iba. Madalas siyang naririnig na nagrereklamo at nagdadahilan. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba basta siya ay komportable. Isang araw, nagkasakit si Haring Barabas at nagbili ng isang mahalagang utos. Ang buong bayan ay nabalot ng takot at pag-aalala para sa kanilang mahal na pinuno. Ang sinumang magpapakita ng kabutihan ay bibigyan ng gantimpala. Sa panahon ng pagsubok, ang pagtutulungan at malasakit sa isa't isa ang tunay na yaman ng ating kaharian. Ipinahayag ni Haring Barabas na may gantimpala ang kabutihang loob. Umaasa siyang mahikayat ang lahat na magtulungan sa panahon ng pagsubok. Habang abala ang lahat sa pagtutulungan matapos ang anunsyo ng hari, si Tomas ay nanatiling walang pakialam. Wala siyang interes sa sinabi ni Haring Barabas at mas pinili pa rin niyang mag-isa. Habang ang mga tao ay nagkakaisa at nagbabahaginan, si Tomas ay tila walang naririnig at walang balak makisali. Kitang-kita sa kanyang kilos at mukha na hindi siya apektado ng panawagan ng hari sa kabutihan. Wala namang mapapala sa pagtulong. Mas okay na mag-isa kaysa magpagod para sa iba. Bakit ko sila tutulungan? Hindi ko naman sila kailangan. Pinili niyang mag-isa at hindi sumali para sa kabutihan ng iba. Iniisip niyang walang saysay ang pagtulong kung walang kapalit. Lumipas ang panahon, lalong napansin ng mga tao ang kasakiman ni Tomas. Lahat ay nagtaka kung bakit hindi siya natututo tulad ng iba. Hindi na talaga nagbabago si Tomas. Puro sarili lang iniisip. Ayan na naman siya. Habang tayong lahat ay nagtatrabaho. Naging usap-usapan siya sa buong kaharian at halos lahat ay napapailing tuwing naririnig ang kanyang pangalan. Sa bawat sulok ng bayan, si Tomas ay naging simbolo ng pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa kapwa. Unti-unti, naramdaman niya ang pag-iwas at malamig na tingin ng mga dating kaibigan at kapitbahay. Dumating ang araw ng paghatol ni Haring Barabas. Sa kanyang muling paggaling, umupo siya ng matatag sa kanyang trono at pinatawag ang lahat ng mamamayan sa palasyo. Sa harap ng nagtipong mga tao, nagbigay si Haring Barabas ng mahalagang aral tungkol sa katarungan, kabutihan at pagpapatawad. Tomas, lumapit ka rito. Tinawag ni Haring Barabas si Tomas sa harap ng lahat at biglang natahimik ang buong bulwagan habang hinihintay ng lahat ang susunod na mangyayari. Ramdam ni Tomas ang kaba at takot habang lumalapit sa trono. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatuon sa kanya ang mga mata ng hari at ng buong madla. Sinabi ng hari ang parusa sa kanya dahil sa pagiging sakim at tamad. Ipinunto ni Haring Barabas na ang ugali ni Tomas ay hindi dapat tularan ng sinuman. Bilang parusa, ikaw ay magiging puno na magbibigay ng aral sa lahat. At mula ngayon, ang iyong anyo at bunga ay magdadala ng aking pangalan bilang paalala. Bayabas, hango sa pangalan kong Barabas. Binanggit ni Haring Barabas na magiging halimbawa si Tomas at ang puno at bunga ay papangalan ng Bayabas bilang tanda ng aral mula sa hari. Biglang tumama ang kidlat at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa katawan ni Tomas, arabang may mahiwagang kapangyarihan na pumapalibot sa kanya. Napahinto ang lahat at napako ang kanilang mga mata kay Tomas, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sa gitna ng katahimikan, ramdam ang paghalo ng takot at paghanga sa kakaibang pangyayaring naganap sa harap nila. Unti-unting nagbago si Tomas at naging isang puno ng Bayabas, isang punong pinangalanan mula kay Haring Barabas. Ang kanyang anyo ay naging paalala sa lahat ng kanyang dating ugali at sa aral ng hari. Tingnan ninyo! Si Tomas naging puno! Hindi ako makapaniwala! Totoo nga ang sumpa ng hari! Nagulat ang mga tao, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla sa kakaibang pangyayari. Hindi nila akalain na mangyayari ang ganoong parusa sa harap mismo ng kanilang mga mata, kaya't nagkaroon ng kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga puso.
Sa katahimikan ng paligid, maririnig ang mahihinang bulungan at paghinga ng mga tao, habang unti-unting lumalayo kay Tomas na ngayon naging isang puno. Napansin ng lahat na ang bunga ng puno ay may gintong korona sa ibabaw at kakaibang anyo. Tinawag nila itong bayahbas, bilang alaala kay Haring Barabas na nagbigay ng aral at pangalan sa puno. Bakit po may korona ang bayabas? Nagtaka ang mga bata at nagtanong sa matatanda, nag-uunahan silang malaman ang dahilan ng kakaibang prutas. Habang tumitindi ang kanilang kuryosidad, mas marami pang bata ang lumapit upang makita ang kakaibang bunga. Ipinaliwanag ng matatanda na ang puno ay paalala ng parusa sa kasakiman at pinangalan ng bayahbas mula sa pangalan ng hari. Ang kwento ni Tomas at ni Haring Barabas ay naging babala sa lahat ng bata at matanda. Ang korona at pangalan ng bayabas ay tanda ng aral mula kay Tomas at Haring Barabas. Ipinasa ang kwento ng puno at ang pinagmula ng pangalan sa bawat henerasyon. Sa bawat salin ng kwento, lalong tumitibay ang aral nito. Sa tuwing may makakakita ng bayahbas, naalaala nila ang kwento ni Tomas. Ang bawat bunga ay paalala ng kahalagahan ng kabutihan at pagtulong. Huwag tayong maging tamad at sakim, mga anak. Lagi nating tandaan, ang biyaya ay para sa lahat, hindi lang para sa sarili. Ginagamit ng mga magulang ang alamat bilang gabay at babala sa kanilang mga anak. Sa bawat payo ng ina, na ipapasa ang mahalagang aral ng bayahbas, ang pagiging masipag at mapagbigay. Lumaganap sa buong kaharian ang kabutihan at pagtutulungan. Ang lahat ay natutong magbahagi at magmalasakit sa isa't isa. Gusto ko pong maging mabait at matulungin. Naging inspirasyon ang kwento sa mga bata. Lahat ay nagsikap maging mabuting tao. Lahat ay natutong magbahagi at magmalasakit sa kapwa. Unti-unting naging mas masaya at masagana ang kanilang pamumuhay. Ang totoong yaman ay ang kabutihang loob. Naging mahalaga ang kabutihan kaysa sa anumang kayamanan. Ang mga tao ay mas naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa kasalukuyan, ang puno ng bayahbas na ipinangalan kay Haring Barabas ay paalaala ng mahalagang aral. Patuloy itong namumunga at nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Salamat po sa kwento ng bayabas. Patuloy na ipinapasa ang aral sa bawat henerasyon. Sa bawat bata na nakikinig, umaasa ang mga matatanda na hindi maulit ang pagkakamali ni Tomas. Ang alamat ng bayahbas ay nagtuturo ng kabutihan, kasipagan at malasakit sa kapwa. Ang bawat henerasyon ay tinuturuan nitong maging mabuting tao. Ang kabutihan ay laging nagbubunga ng maganda. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay ang mabuting puso at gawa. Ang alamat ng bayahbas ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa lahat. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ng bayahbas, don't forget to like this video, subscribe to the channel, at panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.